Last February, it was announced that Nawat is the new national director of the Miss Universe Thailand. If you can't beat them, join them nga. Kaya naman noong April, it was announced na siya na nga ang executive director ng Miss Universe organization. And then last June, ginulat naman ng lahat ng in-announce na nagbitiw na nga sa pwesto si Kun An as the CEO ng MUO. Naging pala isipan to sa mga pageant fans na kung sino na nga ba ang papalit kay Kun An. Umikot nga mga haka-haka na baka sinawat ng bagong owner, and anytime soon nga i-announce na yung pangalan niya as the new CEO, na para bang may niluluto talagang dalawa para sa mga pageant fans. Not until kagabi inanunsyo na nga na si Mario Bucaro ang papalit, the new CEO ng Miss Universe organization. He is a seasoned diplomat from Guatemala at nagsilbing ambassador to Israel, Mexico, Cyprus at Bulgaria. He was also Guatemala's Minister of Foreign Affairs, bringing a wealth of international experience to MUO. 3 years ago, pabirong binanggit ni JKN ang pagbili niya sa MUO ay para ma-improve ang placement ng mga Thai sa pageant. Pabiro nga niya ding binanggit noon, if you can't win, then buy it. Akala nga din ng mga pageant fans next edition ng transition dahil sa Puerto Rico na rin ang next season. But this year, JKN era is out. Welcome to the new era. With this, the Miss Universe organization is now being led by someone who is not a pageant fan, and it seems it has completely taken shape as a serious business endeavor. And with this new leadership, the start of the new era, paano nga ba ito makaka-apekto sa ating pambato? May nagaganap nga bang kababalaghan? Alamin natin yan sa 74th edition ng Miss Universe pageant.